Ang lola ko ay lahing Siquijor. Yayo, patay tayo At dyan. noong isang hapon, nang ako'y papunta sa isang barangay, may tugon siya sa akin. Sabi niya, Apo, bantayan mo ang sarili mo. Kasi sa barangay na yan, madaming aswang. Ako noon ay 15 years old pa. At medyo takot din kung kakagatin, kakainin ng aswang. Pero binalikan ko si Lola ko at sabi ko, Lola, turuan mo ako kung paano ko malaman na yung taong inasalubong ko ay isang aswang. At pagdilag niya sinabi sa akin, Apo, madali lang. Pag kayo ay nakasalubong, nakaharap ng tao, bata man o matanda, pag hindi siya tumingin sa iyong mga mata, aswang yan. Siguro, kasi taga-Bukidnon kami, hindi ko alam na mayroon ding aswang dito. So magsimula na akong tumingin sa inyong mga mata. At alamin ko kung wala bang ungo sa hapong ito, wala bang aswang. Magsimula ako doon. Okay lang. Nakasmile naman. Yung isa dyan kumakain. Baka yung ungo din dyan, aswang. Karamihan ay nakangiti, nakatinig sa akin. Kung buhay pa lang ang lola ko, ibalita ko sa kanya, safety ang buhay ko ngayon. Kasi wala pa akong napansin na isang aswang. Magandang hapon sa iyo lahat! May dagdag pa si Lola. Yung hindi daw pumalakpak, aswang daw yun. Mas lalong simple ako ngayon dito. Kasi walang aswang. Ipakilala ko lang sarili ko. Galing kami ng Bukidnon. Pumunta lang dito for the first time. Alam nyo, bago ako magpatuloy, gusto ako magpasalamat sa isang tao na ngayon ko lang nakita harap-harapan. Siya ay si Manong Chavez. Nakasan nyo naman. Uy, para kayong mga ibon. Siya si Manong Chavez. Lakasan nyo. Kasi ang pagkain at stocks tubig ay galing kay Manong Chavez. So dagdagan pa yan sa gabi kung manatili kayo rito. Una sa lahat, pasensyahan niyo lang pasensya nyo lang kami. Kasi iba ang Tagalog speaking namin doon sa amin. Bisaya ako. Mayroon bang Bisaya dito? Isigaw mga Bisaya! Dami pala natin. Mayong hapon sa inyo mga Cebuano, mga Bisaya. Ipataas ang kamot sa mga Bisaya. Pagkadaghan baka ayo sa mga Bisaya. Sa hapong ito, kasama ko ang isang nasaktan, isang nasugatan. Bakit? Siya isang negosyante at mayroong napataw sa kanya na magbayad siya ng malaking taxes. Nabinta ang kanyang ari-arian in the amount of 25 million pesos. Malaki ba yung 25 million? Malaki na yan. Para lang ibayad sa buwis. Ladies and gentlemen, kasama ko, galing sa Bukidnon, isang negosyante, Mr. Macnel Acosta, kaway-kaway dyan, palakpakan niyo mga kapatid. Siya ang nagbayad ng milyones para daw takawin
ng mga buhaya. Nasaktan yan. Masakit yan. 25 million para lang mapunta sa bulsa ng magnanakaw. Yes, 1 minute. Grabe ka, 1 minute, 2 minutes lang. Ito, 1 minute daw. Bilis-bilisan ko lang to. Mga kapatid, kahit saan marinig ko na ang tao ay galit na. Mag-resign na daw. Galit na galit kay! Nakasan nyo, galit na galit kay! Bigyan ko ng 500 pesos kung sino yon naawa kay BBM at bakit punta dito 500 pesos. Magbilang ako hanggang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wala. Ako ay naawa kay BBM. Sa totoo lang. Bakit? Tanongin kita. Siya ba ay mahimbing natulog ngayon? Klaro-klaruhin natin to. Yes or no? Nakatulog ba siya maayos? Yes or no? Wala na siyang tulog ngayon. Nakakain ba siya na maayos? Hindi. Siya ba ay nag-enjoy sa ngayon? Sa madaling salita, si BBM ngayon ay talagang malungkot at matamlay sa panahong ito kasi ang dito tayo nakaisa na siya sana ay mahiya na at iiwan niya ang Malacanang. Payag ba kayo dyan? Takas-takasan natin. Gusto niyo ba na siya ay mababa na? Salamat mga kapatid sa presensya niyo sa hapon ito at sana naman mahiya na si BBM at aalis na para tayong lahat ay maging masaya. I'd like to leave this talk before I take my seat. Para to sa inyo. Ang kasabihan, sabi ni Itmonford, the only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Magtagumpay lamang ang masasamang espiritu kung tayong matitinong tao, walang gagawin. Thank you and good afternoon. Maraming salamat, Professor Gordon Torres. Maraming pong salamat. Alam mo, Sir, eto napuna ko lang, totoo lang, ang galing-galing yung magsalita. Yes. Oo, hindi kasi the usual, kapag ka may mga naririnig ka, dami na namin narinig na nagsasalita. Usually, kapag ka nagsasalita sila, seryoso. Kayo may injection kayo ng sense of humor. Ang galing nyo. Nakita to ng asawa ko, pwede practice naman. Thank you! Maraming salamat, Dr. Gordon. Next, Dr. we'd like to call on our very own Attorney Jimmy Bondo. Eto, ang dami namin po pwedeng sabihin.